ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling maging magulang lalo na kung nagkahiwalay na kayong mag-asawa. Hindi mo alam kung paano ninyo maitatawid ang responsibilidad sa inyong mga anak dahil hindi na kayo magkasama sa iisang bubong. Ikaw, kabarangay, bilang isang single parent, kaya mo bang kayaning mag-isa kahit na hindi mo na siya kasama? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Audrey, 35 years old. Nagkaroon ako ng partner for 15 years. Si Phil, kaedad ko lang din siya. Nabiyayaan kami ng isang anak mula noong nagkaroon kami ng anak ay naisip naming magpakasal na. Kaya lang, napansin namin papadudot na lagi kaming humahanap ng dahilan para huwag planuhin lagi ang kasal namin. Hindi namin alam kung ano ba ang problema kasi ang tagal na rin naman naming magkarelasyon. Kasal na lang talaga ang magbibigay ng formality sa lahat. Pero ang palaging pag-iwas namin sa pagpaplano sa kasal namin ay siyang magbubukas ng aming mga mata sa katotohanan. Isang araw, nag-usap kami biglaan. Ayaw na naming ituloy pa ang relasyon namin. Nag-agree kaming pareho na sapat na ang 15 years na relasyon namin. Walang samaan ng loob. Maginhawa naming tinanggap na hindi na namin pwedeng ipagpatuloy pa ang relasyon namin. Ang nagulat nga ay yung mga kamag-anak at kaibigan namin at nakita kasi nila na halos wala kaming pagtatalong dalawa. Almost perfect na nga raw ang relasyon namin. Walang gulo o kahit na anong issue. Hindi naman namin may paliwanag sa kanila ang nararamdaman lang namin na ayaw na namin sa isa't isa. Alam naming dedepensahan nila yon at sasabihin pwede pang maremedyohan. Pero kasi alam namin dalawa ni Phil na tapos na talaga ang lahat sa amin. At kailangan na lang naming maging magulang sa 6-month-old baby na si Luna. Sa kanya na namin ibubuhos lahat ng pagmamahal na meron kami sa puso namin. Kaya naman kahit mahirap na hiwalay na kami at hindi kami magkasama sa iisang bahay ni Phil, sinigurado naming maibibigay namin lahat ng needs ni Luna sa pamamagitan ng co-parenting, Papa Dudut. Kakayanin ba natin? Oo naman. Tayo pa ba? Paano kung magaya tayo sa ibang magulang na hindi magkasundo sa pag-aasikaso sa anak? Hindi mangyayari sa atin yun. Magtiwala ka sa atin. Ngayon mo lang sinasabi yan kasi nagsisimula pa lang tayo. Hindi mo pa alam kung ano yung pagdadaanan natin. Pagdaanan lang natin kung ano man yung kailangang pagdaanan. Ang importante, lalaban tayo. Pasensya na ha. Overthinker lang talaga ang ex mo. Sorry ka napunta ka sa magaling mga assure na ex. Natatawa lang ako. Grabing magbiro ang tadhana Bakit naman? Kasi ang tagal na nating magkarelasyon. 15 years yun. Tapos nakailang beses din tayo mag-try na magkaroon ng anak noon. Laging palyado. Tapos kung kailan naman tayo binigyan ng anak, saka naman tayo nagkahiwalay. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Ay, wag na pala. Ako naman pinag-overthink mo. Sorry na. Muntik ko nang ipalaglag si Baby Luna nung nalaman kong nakabuo na tayo. Ano? Kasi naman, pasira na yung relasyon natin noon. Ang gulo na. Kahit hindi natin aminin, ramdam ko nun yung distansya sa pagitan natin. Kaya parang ang hirap ng kalagayan ko. Nag-overthink ako. Ako rin may aaminin. Ano ba to? Para naman tayong nag-open forum.
Ang usapan lang naman dapat ngayon kung paano ang co-parenting natin. Mas maganda maging open na tayo sa nakaraan natin. Para alam na natin kung paano natin pakikisama ng isa't isa sa mga susunod na araw. Ano ba nga aminin mo? 1 buwan bago natin malaman na buntis ka, doon ko naramdaman na ayoko na sa relasyon natin. Bakit naman naisip mo pa rin na magpakasal tayo? Kasi magkakaanak na tayo nun. Yun naman ang dapat gawin sa sitwasyon natin noon, hindi ba? Pero ikaw naman tong panayang iwas sa usapang kasal after. Nahalata mo pala. Kaya ba ikaw na rin yung kusa nagsabi sa akin na huwag tayo magpakasal? Oo, kasi kilala na kita. 15 years ba naman tayo magkasama sa iisang bubong? Ayoko namang ipilit ang sarili ko kung hindi mo na ako gusto. Pero kung hindi mo naramdaman na umaayaw na ako, gusto mo pa rin bang makasal tayo? Bakit tumatawa ka lang dyan? Kasi naisip ko, wala na rin pala namang point na pag-usapan pa ang past. Baka kung ano pang masabi natin at magkasakitan pa tayo, di ba? Sabagay. Sige, wag na lang natin pag-usapan. Tapos na rin naman yon. Ang mahalaga, andito tayo para sa anak natin. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, wala nang dapat pag-usapan kundi ang co-parenting sa anak natin, ha? Opo, boss. Masusunod yan. Ay, teka, maghahanda lang ako ng merienda natin. Baka abutin tayo hanggang mamaya sa pag-uusap para sa anak natin Mukhang magiging madugong usapan natin tungkol sa anak natin At least hindi madugong usapan sa past. Kung ang ibang babae ay mahilig ungkatin ang past, ako naman ay hindi. Ayoko na. Sa totoo lang ay ganon ako noon at gusto kong pag-usapan namin ni Phil lagi ang nakaraan. Ayoko may gusot pa kami sa past para naman maging smooth lang ang present namin. Pero nung mga oras na yon na pinag-usapan namin ang past ay bigla akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi po ako komportable na ungkatin ang totoong nararamdaman namin noon bago kami magkahiwalay. Mabuti na lang at pumayag si Phil na itikom ang bibig para hindi na namin i-discuss ang naging feelings namin noon. Kaya naman na ang mga oras na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang ayusin ang co-parenting namin sa anak namin na si Luna. Naging maayos naman ang usapan. Naging civil kami sa isa't isa at feeling ko mas lumalim ang friendship namin. Ang anak naming si Luna siyempre sa poder ko. Dadalaw si Phil 4 na beses sa isang linggo kapag hindi siya busy. Tuloy ang sustento niya sa aming mag-ina. Humingi lang ako ng sapat sa kanya dahil alam kong kailangan din niyang magbayad ng bills sa bagong titirhan niya. Pinaubaya na niya sa akin ang maliit na bahay na binili namin noong nagsasama pa lamang kami. Para na lang din sa anak naming si Luna. Napakabuti ni Phil habang tumatagal ang co-parenting namin ay nagugustuhan na namin yon. At naisip naming pareho na parang mas okay talaga na nagkahiwalay na lamang kami dahil mas naging patas kami sa usapan at mas panatag. Bukod pa roon ay gumanda ang relasyon namin bilang magkaibigan. Yun naman ang hindi namin pwedeng tanggalin sa aming dalawa. Ang maging magkaibigan. Pero kung tanggap na namin ang sitwasyon namin na ganon, meron pa rin mga tao na hindi pabor sa setup namin. Yon ay ang mga mahal namin sa buhay na gusto kaming magkabalikang dalawa, Papa Dudut. Sorry kung nalate ako ng dating Hindi ko inasahan na magdadagdag pa yung boss namin ng trabaho Okay lang yun. Sabi ko naman sa'yo okay lang kung hindi ka muna makadalaw ngayon Bawing-bawi ka naman ng mga nakaraan. Hindi pwede. Napag-usapan na natin to. Pagdalaw na nga lang ang gagawin ko, hindi ko pa magawa. Ayos nga lang. Baka naman maumay na ang anak mo sa'yo sa kakadalaw. Ayoko no. Mabuti ngayon pa lang mamemorize na yung mukha ko. Saka palagi ko namimiss ang anak natin. Kahit hindi ko schedule ng pagdalaw sa kanya, namimiss ko siya. Ganito pala feeling ng isang magulang, no? Ako nga rin
partida ha. Magkasama na kami sa bahay buong araw. Pero kapag lalabas ako, pababantay ko kay mama si Luna. Naku, hindi ako mapakali. Gusto ko nang umuwi kagad para makasama ang anak natin. Kamusta pala ang mama mo? Ang tagal ko nang hindi sila nakikita ng papa mo ha. Pakisabi, nabanggit ko sila sa'yo ha. Baka mamaya magtampo na sila sa akin. Ay nako, mas mabuting wag muna kita banggitin sa kanila. Oh, bakit naman? Kasi kukulitin lang nila ako. Kukulitin? Ano, makipagbalikan sa'yo. Kuha ko na. Ganyan din si nanay at tatay sa akin. Bakit daw hindi na lang natin ayusin ang relasyon natin? At kapag sinabi nating maayos naman tayo sa isa't isa, mas lalo nila tayong ipupush na magkabalikan. Kasi nga okay naman daw tayo. Bakit hindi na lang daw tayo magsama ulit? Hindi naman daw pala tayo magkagalit tulad ng iba. Alam mo ba, rinding-rindi na ako sa kanila sa tuwing kinukumusta kanila ha. Lalo na si mama. Lagi nagpaparinig na mahirap maging single mom. Na kesyo kailangan ko pa rin daw ng kasama dito sa bahay, sa pag-asikaso kay Luna. At kung ano-ano pa. Ang sabi naman ni tatay, maganda magsama pa rin tayo kasi raw kailangan ko raw bantayan kayo ni Luna bilang haligi ng tahanan. Ay, parehas din sa sinabi ni Papa sa akin. Nagkakampihan na silang lahat. Pati nga sina ate. Sinusulsulan pa si nanay at tatay na i-push na ayusin na tong relasyon natin. Sayang naman daw yung 15 years. Kawawa raw si Luna. Sabi ko, paano magiging kawawa? Busog nga siya sa pagmamahal at atensyon natin. Sinabi ko na rin yan. At saka sabi ko, kahit hindi naman tayo magkasama sa isang bahay, na ibibigay pa rin natin lahat ng kailangan ni Luna. Kaso, ayaw pa rin nilang magpatalo, no? Sasabihin nila na kesyo mas maganda pa rin kung magkasama ang dalawa. Ay nako, yan mismo ang linya ni na mama. Paulit-ulit. Sabi ko nga, i-record na lang nila para hindi na sila mapagod kakapangaral. Sa susunod talaga, ako na magre-record ng mga advice nila para ipe-play ko na lang kapag naisip nila makialam ulit. Order tayo ng recorder online. Sana matanggap na nila yung bagong setup natin, no? Oo nga eh. Tayo nakamove on na, sila ayaw pa rin talaga. Hindi ko rin naman sila kasi masisisi. Nasanay sila na magkasama tayo, tsaka walang broken family sa angkan namin eh. Ako lang yata ang nagpasimula. Hindi naman tayo broken family ah. Walang broken sa sitwasyon natin. Kasi maayos naman tayo at tulad ng lagi ko sinasabi, na ibibigay naman natin lahat ng kailangan ni Luna. Sana yun ang maisip nila. Hindi naman kasi sila nakikinig sa paliwanag natin eh. Puro na lang yung iniisip nila ang gusto nilang maintindihan natin. Hayaan mo sa susunod na gaganyan sila sa akin, lalaban na talaga ako. Siguro kailangan ko na rin maging matapang sa paghindi sa kanila. Para hindi na sila umulit na mamilit. Sasabihin ko sa kanila ng paulit-ulit na hindi na kita mahal. Ako rin! Papadudot nagsinungaling ako kay Phil. Mahal ko pa rin siya. Walang nagbago. Andun pa rin ang feelings ko para sa kanya kaya lang syempre ay hindi ko naman yon pwedeng aminin. Ayoko namang magbukhang kawawa dahil obviously ay hindi na niya ako mahal. Paulit-ulit na lang niyang sinasabi sa akin yon. Alam kong hindi naman niya intensyon na saktan ako sa mga salitang yon. Dahil akala niya ay hindi ko na rin siya mahal pero ang sakit pa rin pala kapag narinig ko yon sa kanya. Nagagawa ko na lang na magpanggap papadudot para naman isave ang pride ko. Pero habang tumatagal, ang hirap na ring itago. Pero wala akong ibang choice kundi ang ipakita sa kanya na parehas lamang kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Baka kasi kapag nalaman niyang may feelings pa rin ako sa kanya, mailang na siya sa akin. Baka hindi na mag-work out ang co-parenting namin. Siyempre ayokong mangyari yon. Damay kasi ang anak naming si Luna pag ganoon ang nangyari. Bilang isang ina ay wala akong ibang dapat na i-prioritize kundi ang kapakanan ng anak ko. Kahit sabihin pang binaon ko na ang sarili kong nararamdaman. Nanay na ako, una na palagi sa listahan ang anak ko. Kahit masakit alam kong masasanay din ako.
Siguro nga papadudot ay kailangan ko lang ng oras para maka-move on para kay Phil. Pero paano nga ba ako mag-move on mga kapuso? Sa kanya, palagi ko siyang nakikita. Minsan gusto ko nang bawasan ang oras ng pagdalaw niya, papadudot. Pero ang ending, ako itong palaging nahihirapan dahil hindi naman nababawasan ang feelings ko para sa kanya. Minsan nga mas nadadagdagan pa kasi naman mas nakikita ko kung gaano siya kabuting ama para sa aming anak, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagpapatuloy ng co-parenting namin ni Phil ay naging smooth naman ang lahat. Kung meron mang gusot ay mabilis lang na naaayos. Mas naging mabait din siya sa akin lahat ng i-request ko. Kahit pang personal ko ay ibinibigay niya. Ginagawa niya lagi ng paraan kahit na mahirap. Kaya naman parang nahirapan ako na maka-move on sa kanya. Gustuhin ko mang pigilan siya sa mga efforts niya pero nananabik ako sa tuwing pinapakitaan niya ako ng maganda. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at iniisip ko na lamang nalilipas din ang nararamdaman ko. Masyado pa namang maaga para magmadali na mawala na lahat ng feelings ko sa kanya. 15 years kaming nagsama, hindi ba? Maintindihan naman ninyo kung hindi ko pa siya kayang bitawan. Saka ang importante ay hindi naman ako gumagawa ng dahilan para makipagbalikan sa kanya, papadudot. Tinanggap ko na. Kahit mahirap, kahit may feelings pa ako sa kanya, na hindi na kami pwede sa isa't isa. Kahit sabihin pang minsan ay pinapangarap kong hanggang pagtanda ay magkasama kaming dalawa. Pero ganon siguro talaga no? May mga taong hanggang pangarap lang. Walang katuparan at dapat maging ayos lang tayo doon. Siguro hihintayin ko na lang ang tamang tao para sa akin. Pero bakit kaya ganon sa tuwing ipinagdarasal ko na makilala na ang tamang tao para sa akin ay biglang lumalabas ang mukha ni Phil sa isipan ko. Talagang siya pa rin pero ako mukhang nakalimutan na niya ng tuluyan. Napatunayan ko yon nang minsang dumalaw siya sa bahay at ibinalita sa akin ang bagong kaganapan sa buhay niya. Bakit ngayon ka lang? Pasensya na ha. Pasok ka na. Pasensya ka na talaga. Kanina ka pa humihingi ng pasensya. Hindi naman ako galit. Nakakahiya Kasi first time ko malate ng 2 oras. Tulog na ba si Baby Luna? Oo, pero pagising na rin yun sigurado kaya sakto lang din ang dating mo. Kumain ka na ba? Nagprito ako ng ham at itlog. Baka gusto mong sabayan ako kumain. Kumain na kami kanina Kami? Oy, kami nung... hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Nakakahiya. Sabihin mo na. Ngayon ka pa naman nahiya. Ano ka ba? Nakipag-date ako kanina. Uy, ayos yan Ayos lang ba talaga sa'yo? Oo naman, ano ka ba? Bakit naman hindi magiging okay yun? Siyempre, ex kita Baka hindi ka komportable na nakikipag-date ako sa iba. Kaya nga ex mo na ako, di ba? Wala na akong karapatang pakialaman ka kung makikipag-date ka na sa iba. So, kumusta naman na naging date nyo? Anong pangalan niya? Faith ang pangalan niya. Mas matanda tayo sa kanya ng 5 taon. Okay ang date namin. Ang dami namin pagkakaparehas. Kalog kasama. Nakakatuwa. Mabuti naman at nakahanap ka ng makakasundo mo. Biglaan nga to. Wala naman akong balak sana makipag-date pa Gusto ko mag-focus muna kay Luna kaya lang dumating na Ganun daw talaga kapag hindi mo hinahanap tsaka dumadating. Bale, nakilala ko siya sa grocery store. Naalala mo last month? Nung inutusan mo akong bumili ng diapers ni Luna? Nagpabili ka nga rin sa akin ng napkin mo. Oh, tingnan mo nga naman. Ako pa yata ang naging tulay para magkakilala kayo. Ang galing, di ba? Woo! Oo nga Nakakatuwa. Nasaktuhan niya ako na hirap hanapin ko anong napkin ang kailangan mo.
Pinaliwanag niya sa akin kung bakit may wings yung napkin. Saka siya rin mismo nagturo ng magandang feminine wash para sa'yo. Kaya next week na mag-grocery ako, isasabay ko na yun para mabili ko yung sa'yo. Salamat ka mo kay Faith dahil bigla ako nagkaroon ng regalong feminine wash galing sa'yo. Nakakatuwa siya. Simple mga bagay lang din ang nagpapasaya sa kanya. Parang ikaw. Parang ako? Oo. Medyo naalala nga kita nung kasama ko siya eh. Halos parehas kayo ng ugali. Siguro talagang mga katulad mo ang trip ko sa babae. Pero Phil, Ano yan? wag mo na ako masyado ibida kay Faith sa next na date ninyo. Para naman hindi siya mailang. Ayaw naming mga babae ng ganun, no? Feeling namin na ikukumpara kami sa mga ex. Feeling namin, hirap pa rin kayo makamove on sa mga ex nyo kapag ganun. Sus, hindi niya na kailangan mag-worry no? Kasi ako, nakamove on na ako sa'yo. 100% pa nga. Wow, maganda yan ha. Fully healed ka na sa akin. Matagal na. Kaya nga, lakas lang din ang loob ko na magkagusto kay Faith. Kasi kampante na ako na wala nang atrasan ng paliligo ko sa kanya. Gusto ko na talaga siya eh. Gustong gusto. Para akong tinusok ng ilang daang pirasong karayom sa sinabi ni Phil, Papa Dudut. Bakit naman kailangang ganon pa ang sabihin niya? Nasaktan ako roon ha? Hindi ko lang pinahalata kasi pinagtakpan ako ng pride ko. Nakangiti ako sa buong pag-uusap namin kahit ngalay na ako noon. Wala akong pakialam kasi naman ay kailangan kong magpanggap na masaya ako para sa kanya. Kahit sa totoo lang ay para na akong inaapakan ng ilang daang libong elepante. Ang OA ng pagkakadescribe ko, hindi ba? Pero ganon kasakit marinig na yung taong mahal mo ay iba na pala ang gusto. Lalo na noong sinabi ni Phil na 100% na siyang nakamove on sa akin. Grabe yon. Halos ilang araw ding umikot-ikot sa utak ko ang mga salita niyang yon. Gustuhin ko mang mag-change topic ng mga oras na yon, pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi ay laging naililiko ni Phil ang usapan at papunta kay Faith yon? Kasalanan ko rin naman eh. Sinabi ko kay Phil na okay lang na magkwento siya sa akin tungkol kay Faith at sa ligawan nilang dalawa. Hindi ko naman kasi inakala na magiging ganon ka-insensitive si Phil para bulgaran pa niyang sabihin sa akin lahat ng detalye sa date nila ni Faith. Nakakabwisit at nakakaselos pakinggan kung paano niya ibida kung gaano kaganda at kabait si Faith. Nakaramdam ako ng insecurity pero syempre hindi ko naman pwedeng ipakita yon sa kanya. At ang masakit pa, sa pagdaan pa ng mga araw ay nabawasan ang pagdalaw ni Phil sa amin ni Luna. At kapag dadalaw naman siya, paniguradong may bago na naman siyang kwento sa mga date nila ni Faith. Nakakarindi na, pero kailangan kong panindigan ang sinabi kong masaya ako para sa bagong love life niya. Kahit na halos maiyak na ako sa selos dahil sa mga sweet na kwento niya tungkol kay Faith, Papa Dudut. Ikaw, Phil ha? Bakit? Tanggalin mo nga yung ngiti sa labi mo. Nakita mo na nga seryoso at galit ako eh. Sorry na. Ang happy ko lang kasi ngayon. Unang mansa rin namin bukas ni Faith. At alam mo ba, marami na akong plano para bukas. O teka, di ba sasamahan mo ako para sa check-up ni Baby Luna bukas? Ha? Bukas na ba yun? Wala, sorry. Nakalimutan ko. Kaya ako nagtatampo sa'yo eh. Nakakalimutan mo ng schedule mo kay Baby Luna. Madalas ka pang late pag pumupunta dito. Tapos nababawasan na rin yung araw ng pagdalaw mo. Pagpasensya mo na ako, Audrey. Ngayon lang ulit ako naging masaya eh. Ngayon lang naman to. Nagsisimula pa lang naman kami ni Faith. Alam mo naman siguro yung ganitong feeling, hindi ba? Anong ganyang feeling? Yun yung mga unang araw, linggo at buwan nyo bilang magkarelasyon. Di ba puro kilig lang? Yung tipong ayaw nyo mawalay sa isa't isa. Ganun kasi ang nararamdaman ko ngayon kay Faith eh. Alam ko, nababadoyan ka na pero totoo kasi. Wala akong pakialam kung kiligin ka o para ka nakalutang sa ere dyan sa relasyon nyo ni Faith. Ang sa akin lang, sana sumunod ka naman sa schedule na napag-usapan natin para kay Luna. Ngayon lang ako papalya para sa schedule kay Luna.
Pagbigyan niyo na sana ako ha. Hindi ko kasi alam na may schedule talaga. O baka nakalimutan ko lang din. Masyado kasi ako nag-e-enjoy magplano ng first monthsary date namin ni Faith. Unawain mo naman ako, please. Ay nako, Please, Audrey. Please. babawi ka sa susunod ha. Oo naman. Bawat kasalanan at pagkukulang ko sa inyo ni Luna, doble ang ibabalik kong bawi. Promise yun. Oo na, ang hirap mo palang ma-in love. Masyado kang OA. Uy, huwag ka nga. Ganito ka rin naman noon ah. Kailan naman? Nung tayo. Nung tayo. Hindi mo na ba talaga maalala yung unang buwan ng relasyon natin? Kahit yung pakiramdaman lang? Medyo. Naiintriga ako ah. Ano yung naalala mo sa atin? Kung paano ka umeffort sa first monthsary natin? Sige nga. Anong ginawa ko sa first monthsary natin ha? Nag-camp tayo sa Rizal. Tapos hinanda mo lahat ng paborito kong pagkain. Niregaluhan mo rin ako ng mga pangarap kong bilhin na libro. Alam mong hindi ko afford no ng mga librong yon pero pinag-ipunan mo para mabigay lang sa akin. Kala ko nakalimutan mo na eh. Eh paano ko ba makakalimutan yun? Ikaw itong unang lalaki na nagtrato sa akin ng tama. Pinakita mo na pwede pala akong itrato parang prinsesa. Prinsesa ka naman talaga noon. Noon lang? Kasi reyna ka na ngayon. Ikaw ang nanay ng anak ko eh. Yan! Yang ganyang banat mo ako nakuha nun eh. Hari ka ng pangbobola. Ang dali ko tuloy na bilog. Hindi kita binola noon. Lahat ng sinabi ko sa'yo, totoo. Lahat yun galing dito sa puso ko ha. Nung sinabi mo na gusto mo yung sungki-sungki kong ngipin, totoo ba yun? O plastic ka lang? Totoo yun ha. Sa mga hapon, cute ang ganyang ngipin. Tsaka bumagay sa dimples mo. Nung sinabi mong cute ang mataba kong pisngi, totoo ba yun? Yan nga ang favorite ko rin sa'yo. Kasi mukha kang malambot na marshmallow lalo kapag nakangiti. Sabayan pa ng sungki mong ngipin. Bata mong tignan. Mukha kang Gen Z. Eh yung sinabi mo nung Audrey, wait lang ha. Emergency. Nagpapasundo si Faith. Okay lang bang umalis na muna ako ngayon? Babawi na lang ako sa susunod. Ilista mo na lang to ha. Sorry ha. Alis na muna ako. Oh, sige. Lilista ko to ha. Utang mo sa amin to ni Baby Luna. Opo, babawi ako. Bye! Bye! Hindi ko na napigilang umiyak noon pagkalabas ni Phil ng pintuan. Hindi ko na kinaya, Papa Dudut, ang sakit. Ang sakit palang pag-usapan yung masasayang moments ninyong dalawa. Pero alam mong hanggang doon na lamang yon at hindi na madudugtungan pa. Ang lungkot na maalala yung masasayang ala-ala ninyong dalawa at ang weird, hindi ba? Dapat kapag masaya, ang ala-ala ay masaya rin ang pakiramdam mo, hindi ba? Pero bakit kabaligtaran noon ang nararamdaman ko? Halos 1 oras akong walang tigil sa pag-iyak. Kung hindi ko lang nararamdaman na nagising na pala si Baby Luna ay hindi pa sana ako titigil sa kakaatungan. Sinikap kong ituon ang atensyon ko sa pag-aalaga kay Luna. Pero lumipad ang isipan ko papunta sa nakaraan namin ng tatay niya. Lalo na noong mga unang buwan ng relasyon namin. Totoong masaya ang mga unang buwan ng relasyon ninyo. Para lang kayong nakalutang sa ere. Lahat maganda. Lahat masaya. Lahat nakakakilig. Mapapangiti ako saglit kapag inaalala ko yun. Pero agad na sisilay ang lungkot dahil bigla akong babalik sa realidad kung saan ay hindi na kami magkasama ni Phil. Hindi na namin pwedeng madugtungan ang masayang nakaraan. Dahil si Phil, bumuo na ng masasayang memories kasama si Faith. Ang babaeng pinalit niya sa akin. Ang babaeng bagong nagpapasaya sa kanya. Nagpapakilig. Nagmamahal. Ano bang laban ko sa kanya? Ako ang nasa nakaraan ni Phil. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Araw-araw ay para akong dinudurog. Sa tuwing nagkakaroon ako ng update kina Phil at Faith. Isang parusa na makita sila noon sa Facebook na sobrang sweet. Dati naman kasi ako yung kasama niya sa mga post niya. Pero noong naging sila ni Faith ay nawala na ako bigla sa eksena. Dinilit na rin ni Phil ang mga pictures namin. Actually, ako ang nagsuggest
para hindi magselos si Faith. Pero noong time na sinadjust ko yon ay nagsiselos lang kasi ako. Nadala ako ng emosyon ko. Ayokong i-delete niya ang pictures namin, gusto ko lang namang tanggihan niya ako para ma-feel ko na may halaga ako sa kanya. Pero ang bilis niyang sumunod. Nag-agree siya na baka magselo si Faith kapag nakita niya ang lumang mga pictures namin. Samantala si Baby Luna na lang ang natira sa Facebook ni Phil. Nakakainis. Pero kasalanan ko naman dahil ako pa nagsabi at nagpresenta na burahin niya ang mga pictures ko. Ang hirap naman talagang maging babae. Sino bang makakaunawa ng sitwasyon at hormones namin? Sa pagdaan ng mga araw ay pinapagalitan ko na ang sarili ko kung bakit hirap pa rin akong makalimot kay Phil. Ayos na nga rin sa akin kung 2 o 1 beses na lamang siya sa isang linggo kung dumalaw. Paano mo naman kasi naiisip ko lamang na makakatulong sa paglimot ko sa kanya kung bibihira ko siyang makikita. Kaya kapag nagpapaalam si Phil sa akin na hindi muna makakadalaw ay oo agad ang sagot ko sa kanya. Pero sa deep inside, nami-miss ko siya papadudot. At dahil doon ay mas lalo akong nagkikrave para sa kanya. Mas lalo akong nahihirapang makamove on sa kanya papadudot. Audrey, sa tingin mo nakalimutan na ako ni Baby Luna? Ha? Ano ba namang tanong yan? Kasi bihira na ako magpakita eh. At sino namang may kasalanan nun? Sorry na, nahihiya na rin ako eh. Ayos lang yun. Iintindihin ka na lang namin dahil in love ka. Ikaw ba? Anong ako? Kailan ka may in love? Oy, hindi porket in love ka ngayon dapat ako rin. Gusto lang naman kita makita masaya. Masaya naman ako Saya-saya ko nga Ewan ko lang kung papayag ka pero nire-reto sana ako sa'yo. Pinsan ni Faith, naghahanap ng girlfriend. Naisip ka agad kita. Baboy nito! Ha? Nag-iisip ka ba? Irereto mo ko sa kamag-anak ng girlfriend mo? Ex mo ko, Phil, ano ka ba? Baka lang nakakalimutan mo ha? Hindi ako tropa mo na pwedeng ireto lang sa kamag-anak ng girlfriend mo, no? Sorry pero nakita ko naman kasi na matino yung pinsan ni Faith. Jake nga pala pangalan niya. May negosyo saka… Ganyan ka na ba ka-insensitive ngayon? Pakinggan mo muna kasi ako. Maayos si Jake. Tapos… Ako ang pakinggan mo kasi ilang buwan na ako nagtitimpi sa pagiging manhid mo. Anong ibig mo sabihin? Yan, tingnan mo na. Wala kang ideya kung bakit ako sumasabog ng ganito sa'yo ngayon? Ganyan ka kamanhid. Diretsahin mo kasi ako para maintindihan ko. Ang bastos mo para ireto ako sa iba. Gusto lang naman kita maging masaya. Hindi ako masaya, Phil. Peke lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ni minsan hindi ako naging masaya na may bago ka ng karelasyon. Hindi ako natutuwa at mas lalong hindi ako kinikilig sa tuwing nagkukwento ka sa akin tungkol sa mga date niyo ni Faith. Ha? Akala ko ba? Akala ko rin Akala ko kaya kong maging masaya para sa'yo. Gusto ko naman talaga Kasi naniniwala ako na kapag masaya ang tatay ng anak ko, aapaw yun at maaambunan mo si Luna. Oo, at nagagawa mo yun sa anak natin. Pero hindi naman ako maambunan kahit konting saya. Phil, masakit pa rin. Pinaplastic ko ng sarili ko. Ilang buwan na. Ayoko na ng ganito. Mahal mo pa rin ba ako, Audrey? Hindi ko alam. Oo, siguro. Baka. Gusto ko ng klarong sagot. At kung klarong oo, anong gagawin mo? Ititigil ko na ang relasyon namin ni Faith. Gagawin mo yon para sa akin? Oo. Kasi kayo naman ni Luna ang priority ko. At nag-promise ako na kapag hindi ka pa okay na magkaroon ako ng bago, hindi ko gagawin. Gusto ko maging masaya ang nanay ng anak ko. Kasi kapag masaya ka, aapaw yun sa anak nating si Luna, hindi ba? Yan! Yan ang dahilan kung bakit gusto kitang hayaang maging masaya kay Faith kahit ang sakit. Kasi ang bait mo Ginagawa mo ang lahat para iparamdam sa amin ni Luna na kami pa rin ang una para sa'yo. Kayo naman talaga palagi ang una Pero minsan nararamdaman ko na hindi na ako kasali sa inuuna mo. Sorry kung naiparamdam ko yun sa'yo nitong mga nakaraan. Babawi ako. Makikipag-cool off muna ako kay Faith para maayos natin ang sitwasyon natin. Hindi mo kailangan gawin yon. Gagawin ko yun. Ayoko makitang malungkot at nasasaktan ka dahil sa akin. Pinangako ko sa sarili ko na kahit natapos na tayo, hindi ko hahayaan na maramdaman mo na nag-iisa
at nalulungkot ka sa sitwasyon mo. Papadudot na iyak ako sa sinabi ni Phil. Naramdaman ko ang sincerity sa mga sinabi niya. Kilala ko siya, 15 years kaming nagsama. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Doon ay biglang gumaan ang pakiramdam ko. Yun lang naman pala ang kailangan ko, assurance. Assurance na kahit meron na siyang bago hindi pa rin niya kami pababayaan ni Luna. Kaya naman doon lumuwag ang pakiramdam ko at nasabi ko na sa kanya na ituloy na ang relasyon niya with Faith. Walang halong kaplastikan yon. Gusto kong maging masaya siya kahit na walang ibang rason o kadahilanan. Alanganin pa rin si Phil noong una pero hinawakan ko ang kamay niya at sinabing magiging okay din ako balang araw. At para mapatunayan yon sa kanya ay kinuha ko ang number ng pinsan ni Faith na si Jake para pagbigyan sa date. Binigay naman ni Phil at sinabing okay lang din kung magbago ang isip ko sa pakikipag-date. Pero sinabi ko sa kanya na kailangan ko na rin i-explore ang ibang mga options. Gusto ko na rin na mapagaan ang sarili ko at makilala rin ang iba. Sincero naman at totoo ako noong binitawan ko ang mga salitang yon. And after a week ay nag-date kami ng pinsan ni Faith na si Jake. Totoong maayos naman siya. Walang halong kayabangan at very gentleman pa. Kalug din at parehas kami ng humor. Umabot nga ng halos buong araw ang date namin. Si Phil muna ang nag-alaga kay Luna para makapag-date ako with Jake. Gabi na noong nakauwi ako at naabutan ko si Phil sa sala at nanonood ng TV. Naupo ako sa tabi niya at ready na siyang makinig noon sa nangyari sa date namin ni Jake. Napansin ko sa kanya kung gaano kasaya at ka-excited ang itsura niya habang nakatingin sa akin para sa updates ko. Nang mga oras na yon, papadudot. So ano, kamusta? Ayos pala si Jake, no? Hindi mayabang, gentleman, funny. Sabi ko naman sa'yo hindi naman katareretuhan ng basta-basta lang, no? Gusto ko yung maaalagaan ka na talaga. Ayoko magpaalaga sa kanya Anong ibig mo sabihin? Walang next date para sa amin. Ha? Akala ko ba ayos si Jake para sa'yo? Ano ba talaga? Ang gulo niyo talaga mga babae, no? Ayos naman talaga siya. Pero hindi ko maramdaman yung gusto kong maramdaman Walang spark. Ginudge mo naman kasi kaagad. Baka kailangan na second date. Baka doon naman magkaroon ng spark. Doon ka na makukuryente. Ay nako, kilala ko ang sarili ko. Kapag una pa lang walang spark, wala na talaga. Ekis. Nakaramdam ka ba ng spark sa akin nung una pa lang? Tatagal ba tayo ng 15 years kung wala? Ay, sorry. Bakit ka naman nagsusorry? Kasi napundi ko yata yung spark sa puso mo. Ang corny mo ha. Hindi mo kasalanan kung hindi ko pa na-feel yung spark kay Jake. Baka sa next na ida-date ko, hindi ko alam. Ayokong pilitin. Basta mararamdaman ko yon. Ayoko magmadali. Sigurado ka bang okay ka lang? Ayan ka na naman Nag-worry ka na naman sa akin. Hindi na nakakatuwa yan ha. Feeling ko tuloy kawawa ako. Hindi ka naman nagmukhang kawawa sa akin, no? Gusto ko lang din talagang makitang happy ka na. Kasi ako happy na ako At happy din ako for you. Yung happiness ko, darating din yun. Huwag dapat pilitin. Ikaw nga, biglang dumating si Faith sa buhay mo nang hindi inaasahan, di ba? Ganon din sa akin. Sigurado yun. Sana dumating na kaagad yung para sa'yo. Dumating na si Baby Luna sa akin. Siya yung para sa akin. Alam mo naman ang ibig ko sabihin. Oo nga, alam ko na yan. Pero habang wala pa, si Baby Luna muna ang para sa akin. Sa kanya ko palang ulit naramdaman yung spark Hayaan mo, kapag may dumating, sasabihin ko kagad sa'yo. Abang lang tayo ng spark, baka maramdaman ko rin sa grocery store. Audrey. O ano na naman? Sana alam mo na minahal talaga kita. Sobra.
Ano na namang kadramahan yan? Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Nakaramdam din ako ng spark sa'yo. Alam ko naman yun. O siya, sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Alam ko, pinagod ka ni Baby Luna. Tsaka kailangan ko na rin maglinis dito. Ayoko ng storbo. Okay. Kung may kailangan ka, i-message mo lang ako ha. Magre-reply ka agad ako. Sige, ingat ka ha. Okay? Audrey, Bakit? Ano yun? sorry talaga kung hindi tayo umubra ha. Okay lang yun. Ano ka ba? Hindi man tayo magkatuluyan sa buhay na to. Baka sa susunod na buhay, pwede na. Eh di, see you na lang sa next life. See you. Baka nga sa susunod na buhay ay doon na kami payagan na magkatuluyan. Baka may kailangan lang kaming matutunan ngayon sa isa't isa sa buhay na ito. Kaya kami pinagtagpo pero hindi pinunta sa dulo. Masakit mang isipin pero kailangang tanggapin, Papa Dudut. Dahil sa sinabi ni Phil na yon ay na-realize ko na pwede pa rin pala kami. Pero baka sa susunod na buhay na namin yon. Siguro sa next life namin, hindi na komplikado. Kasama pa rin namin si Baby Luna hanggang pagtanda, kaming dalawa ang magkasama. Baka nga sa next life ay meron pa kaming ibang mga anak. Mga anak na siyang magpapatibay ng relasyon naming dalawa. Ang sarap lang isipin na ganon nga ang pwede kong abangan kung totoo ang reincarnation. Sana sa susunod na buhay, pagbigyan na kami ni Lord. Kahit na isang buhay lang ay maitama namin ang lahat ng pagkukulang at mali namin sa buhay na ito. Kahit na isang buhay lang. Pero sa ngayon ay kailangan kong harapin ang lahat ng ito sa buhay ko ngayon. Ito kasi ang realidad. Hiwalay kami ni Phil at ang nag-uugnay lang sa amin ay si Luna. At sa usapan namin co-parenting sa kanya. Sa buhay na ito ay kailangan lang siguro naming tanggapin na ito ang role namin sa mundo. Maayos naman kami, kahit masakit, siguro balang araw ay mawawala rin yung lungkot na nafe-feel ko. Kasi siguro balang araw ay makikilala ko ang tamang tao para sa akin sa lifetime na ito. Hindi ko pa man siya nakikilala pero ramdam ko na kaagad na magiging masaya ako para sa kanya. At magagawa ko nang makalimutan lahat ng gabi na umiiyak ako dahil sa hiwalayan namin ni Phil. Balang araw, darating din siya. Darating kapag hindi na kailangang hanapin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana ay nakakuha kayo ng inspirasyon at ng lakas para ipagpatuloy pa ang buhay. Kahit minsang nasaktan ang mga puso ninyo sa pagkakawalay sa taong inaakala ninyong makakasama ninyo hanggang sa dulo. Masakit man, pero kailangang tanggapin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Audrey. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pag-ibig ay sugal. Mayroong nananalo at mayroong natatalo. Pero siguraduhin natin na hindi udyok ng kapusukan at pagiging desperado ang bawat taya na gagawin natin. Ikaw, kabarangay, sumugal ka na ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, sa loob ng ilang taon kong pamamalagi sa mundong ito, ang akala ko ay kilala ko na ang aking sarili.
Pero totoo rin pala ang kasabihan na nagbabago ang nararamdaman ng tao at hindi yon isang kasalanan. Yan kasi ang eksaktong pinagdaanan ko. Kaya nagawa ko ang isang desisyon na naghatid sa akin sa kasalukuyang estado ng buhay ko na siyang gusto ko namang ibahagi sa inyo. Sumulat ako sa Barangay Love Stories upang magsilbing aral sa iba ang aking kwento. Ako nga po pala si Charlie. 35 years old, taga Caloocan at dating OFW sa Taiwan. Sa ngayon ay meron akong tindahan at bigasan na nagsisilbing aking hanap buhay. 10 taon din ako sa abroad bago ako nag-decide na bumalik sa Pilipinas taong 2023 dahil gusto ko nang bumuo ng sariling pamilya. Pero pinagtawanan lang ako ng aking mga kamag-anak at ilang malalapit na kaibigan dahil kilala nila akong bakla. Out loud and proud, Papa Dudut. Bakit hindi mo ko pinagtatawanan kagaya nila? Sinong nila? Yung iba kong friends and relatives. Grabe sila. Nung sinabi ko na plano ko mag-asawa ng babae at magkaanak, tawang-tawa nakita ko pa mga ngalangala. Sarap sungal-ngali ng mga pes. Hindi ko gagawin yun, no? Pero di mo rin sila masisisi kasi matatawa talaga sila dahil bakla ka. Tapos biglang gusto mo mag-asawa at magkaanak. Baka yung magkaanak, pwede pa. Pero yung mag-asawa ng babae, medyo kakaiba. Bakit? Meron din naman akong ano ah. Oo, alam kong meron ka nun. Kaya makakabuntis pa rin ako. Andun na tayo. Pero sigurado ka na ba? Oo naman. Bakit hindi? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi basta-basta yung pag-aasawa, ha? May kasabihan nga yung mga matatanda na hindi raw to parang kaning isusubo na iluluwa kapag napaso. Saka sure ka na ba na gusto mong talikuran yung pagiging bakla? Pag nagkaasawa ka na kasi ng babae, dapat sa kanya ka lang nakatingin at wala ka ng karapatan na magkagusto sa iba. Lalo na sa mga gwapo at machong lalaki. Ganun ba yun? Siyempre, kailangan loyal ka lang sa asawa mo, no? Kaya nga tinatanong kita kung sigurado ka ba na gusto mo talagang magkaasawa ng babae. Kasi kung anak lang ang habol mo, ibang usapan na yun. Alam ko naman yun. At thank you sa concern mo pero oo yung sagot ko. Pinag-isipan ko na to na maraming beses. At bago ako umuwi rito sa Pinas, nakapag-decide na akong talikuran ng pagiging bakla ko. Gusto ko na magbalik loob at magpakalalaki. Okay, pero baka mahirapan ka pa rin humanap ng babae na magiging asawa mo. Kasi iba-iba naman ang gusto ng tao. Yun nga eh. Paano ko ba sisimulan? Saan ako magsisimula kung sakali? Makipagkilala ka, kaibiganin mo, ganun. Ipakita mo na seryoso ka sa intensyon mo dun sa babae, lalo na kung gustong-gusto mo na siya. Be patient din kasi kaming mga babae, medyo matagal mag-decide. Pinag-iisipan pa kasi namin kung bibigyan namin ng chance yung manliligaw namin o hindi. Okay. Noted sa mga sinabi mo. Pero ang pinaka-importante sabihin mo sa kanya yung past mo. Para dun pa lang, alam mo na kung matatanggap ka niya o hindi. Pag matanggap ka niya, mas malaki ang chance mo na malaman kung compatible kayo. Acceptance is the key. Tama nga naman. Salamat, Beshi. Ikaw lang talaga yung napagsabihan ko ng plano kong to. Nakakatuwa nga kasi hindi mo ko pinagtawanan. Sabi ko nga, hindi ko gagawin yun, lalo na wala namang dahilan. Nakakabigla lang kasi nga akala ko bakla ka na forever. Pero darating din pala yung araw na gugustuhin mong magbago para bumuo ng sarili mong pamilya. Masaya naman ako sa pagiging bakla pero tingin ko mas magiging masaya ako pag nagkaanak ako at nagkaasawa. Saka hindi ako fan ng gender reassignment umeme na yan dahil gusto ko na nga magpakalalaki. Sayang naman tong ano ko kung hindi ko magagamit in a natural way. Grabe, nakakapanibago ka. Anong nakakapanibago, Besh? Last usap kasi natin baklang-bakla ka pa. Tapos ngayon nagpapakalalaki ka na. Change for the better, ika nga. Pero thank you talaga ha.
Malaking bagay yung suporta mo at hindi panghusga. Hindi naman ako judge para humusga. Saka maliit na bagay lang yun kumpara sa pagiging mag-BFF natin for the longest time. Kaya wala yun. Suportado kita sa gusto mong gawin sa buhay mo. Basta hindi yun masama. Papadudot bukod tangi na ang BFF kong si Anaya ang nakaintindi sa pagbabagong gusto kong gawin sa buhay ko. Bagaman alam ng karamihan kung gaano ako kabakla ay sinuportahan niya pa rin ako para makahanap ng babaeng mamahalin. At nangako ako kay Anaya at sa sarili ko na sa oras na dumating na nga ang babaeng yon, sa buhay ko ay mamahalin ko siya ng gusto at todo-todo. Ewan, siguro'y bigla ko na lamang din talagang na-realize na gusto ko palang maging tatay at bumuo ng pamilya. Kaya nga, sinunod ko lahat ng suggestion ni Anaya kung paano ako makakakilala ng babaeng mamahalin ko. Desidido na akong magpakalalaki para lamang matupad ang mga pangarap kong magkaanak. Pero hindi pala yon madali at aaminin kong nakaka-stress at nakakapagod din. Oh, tapos? Nag-meet kayo? Oo, kaya lang na-realize ko na hindi ko pala siya gusto. Bakit naman? Mas malaki pa katawan kaysa sa akin eh. Baka mabugbog naman ako nun at mabalian ng leeg pag nag-away kami. Hoy, hindi naman siguro. Anong hindi siguro? Ramdam na ramdam ko yung pagiging dominante niya nung magkasama na kami. Bigla tuloy ako lumambot na ewan. Hindi ko mapanindigan pagiging lalaki. Nakakatakot si Ates. Kung tingin mo, di kayo okay, baka di nga talaga. Mahirap naman kung ipipilit natin, di ba? Tama. Okay lang yan. Hanap na lang uli ng iba. Yun nga yung ginawa ko tapos may nakausap kagad ako sa Facebook. Ay wow, ang bilis! Siyempre, Tapos, ano nangyari? Kamusta pag-uusap nyo? okay naman. Nagja-jive kami tapos feeling ko na-fall na ako kaya lang. Pagkalipas na 1 linggo, inutangan na ako. Ay, kaloka yan! Partida, hindi pa kami nagkikita. Pinautang mo ba? Oo, kasi marupok ako. Ayun lang. Nagbayad naman ba? Yun nga, hindi pa. Pero nangako naman na babayaran kaya lang nangutang ulit sa akin. Ayun, binlock ko na. Ayoko nang ganun na akala mo may patagong pera. Kahit naman ako, ayoko ng ganyan. Di ba? Grabe, hindi pala madaling makipagkilala at makahanap ng matinong babae online. Mukhang lahat may sapak sa utak. Aray ko naman. O bakit? Tinamaan ka no? Kunti, pero iba naman ako sa kanila. Ay oo. Siyempre ibang-iba ka talaga sa mga babaeng nakadate ko no? Sige nga, paano ako naiba sa kanila? Dali. Teka lang, titigan muna kita para masagot ko ng on point yung tanong mo. Game na ha? Eme lang yun. Huwag mo na sagutin. Saka huwag mo na nga akong titigan. Naiilang ako eh. Ay grabe naman siya sa naiilang. Hindi ka naman siguro matutunaw sa titig ko no? Hindi nga, pero wag na. Sino-joke lang din kita. Okay, fine. Pero ano pa bang gagawin ko para makakilala ng mapapangasawang babae? Sinunod ko naman yung mga payo mo sa akin kaso wala pa rin eh. Diba, sabi ko rin, be patient. Sabi mo nga, Yun muna gawin mo tapos ituloy mo yung pakikipagkilala. Saka wag lagi online. Pwede ka rin mag-join ng community ng mga hilig mong gawin. Halimbawa, running, walking, cooking, and baking. Poetry, mountain climbing. Kahit nga pag-jump rope may group na sa Facebook eh. Makipagkaibigan ka dun. Malay mo dun mo mahanap yung babaeng para sa'yo. alam mo tama ka. Lagi naman akong tama. Ay wow, confident yan? Sarili ko nga lang kakampi ko most of the time tapos aawain ko pa. Hindi ko naman sinabing awayin mo sarili mo ah. Eme lang. Ay nako, puro ka eme. At ikaw naman parang di na mabiro. Huwag mo masyadong seryosohin mga trip ko. Paano kung gusto ka tang seryosohin? Ha? Wala. Sabi ko maganda ka pala. Ay, ba't ngayon mo lang nalaman yan? FYI, matagal na akong maganda. Alam ko naman yun. Pero noon kasi syempre mas maganda ako sa'yo. Baklang to? Sinong bakla? Walang bakla rito ha. Lalaki na ito.
Oo nga pala, di ka na nga pala bakla. Sorry naman. Eme lang din. Buti pa, order na lang tayo ng drinks. Treat ko. Iyan ang gusto ko sa'yo, galante. Papadudot habang nagsasalita si Anaya at kino-comfort niya ako ay bigla na lamang akong natulala habang nakatitig sa kanya. And for some reason ay napangiti ako kasi nakita ko na meron pala siyang dimple sa pisngi. Nagulat na nga lang ako noong tapikin niya at gisingin sa pagde-daydreaming ko. Ewan ko ba, pero gandang-ganda ako sa BFF ko ng araw na yon. Sa kabila ng lahat ay alam kong imposible na makagustuhan kami kasi in a relationship na si Anaya. At malamang ay na-appreciate ko lang yung concern, sincerity at dedication niya na makahanap ako ng babaeng makakamatch. At kung papala rin ay magugustuhan at mapapangasawa na rin. Alam ko na suntok sa buwan ang gusto kong mangyari. Pero naniniwala ako kay Anaya na magtatagumpay pa rin kami. Napasabi na lamang ako ng mabuti na lamang at naging BFF ko siya. Dahil napaka-optimistic niyang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkamali ako. Noong inakala kong hindi ako magkakagusto kay Anaya. Dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na hindi na interesado sa paghahanap at pakikipagkilala sa ibang babae dahil sa kanya. Mas gusto ko na lamang na siya ang kausapin at kinikilig ako sa tuwing lumalabas kami para magkita at mag-update ng mga ganap namin sa buhay. Posible pala yun, no? Yung ma-inlove ka sa best friend mo. Pero uulitin ko na hindi na pwede dahil in a relationship na si Anaya sa boyfriend niya for 5 years. Nakilala ko na rin naman yung lalaki na yon once sa video call kasi nasa Taiwan pa ako noong naging sila. Okay naman yung guy, gwapo, mistiso pero hindi katiwa-tiwala ang mukha. Hindi naman sa panghuhusga. Pero napatunayan kong tama ang kutob ko nang nagkwento sa akin si Anaya na ilang beses na raw siya nitong niloko at ang syunga na naman ng BFF ko. Dahil ilang beses na rin po itong pinatawad. At nung araw nga na yon na muli kaming magkita at napakwento na naman si Anaya ng problema niya. Thank you talaga, Beshi. Pinuntahan mo ako rito sa apartment ko. Wala yun, no? Pero sure ka bang wala rito yung boyfriend mo? Kasi kung nagtatago siya dito sa bahay nyo, lumabas-labas na siya para mapangahan ko. Sumusobra na siya sa ginagawa niya sa'yo, ha? Wala talaga siya rito kahit halughugin mo pa yung buong apartment namin. Nasaan ang ungas na yon? Nag-team building sila sa Tanay for 2 days. Pero di ako sure kung totoo yung sinasabi niya. Malay ko ba, baka gawa-gawa lang niya yun kasi gusto niya lang makasama yung babae niya. At pinayagan mo naman? Oo. Boba ka pala eh. Anong magagawa ko? Maayos naman yung paalam niya. Maayos nga pero hindi mo alam kung nagsasabi siya ng totoo. Ganun na nga. Kung ako sa'yo, nagsakit-sakitan ako para hindi na siya umalis. Ayoko namang gawin yun, no? So, mas gusto mo na patuloy saktan niya sarili mo at magpakatanga sa lalaking yon? Anong magagawa ko mahal ko? Saka kasalanan ko naman kasi masyado akong pakialamera eh. Sinilip ko kasi yung phone niya, ayun. Nabasa ko pa tuloy yung recent convo nila nung babae niya sa messenger. Tapos wala ka man lang ginawa. Wala. Hinayaan ko lang sila. Ay, boba ka nga talaga. Ayoko na kasing mag-away kami uli ng boyfriend ko nang dahil lang doon. Huling away namin, kamuntik na niya akong hiwalayan, kaya nadala na ako. Kung ako sa'yo, matagal na ako nakipaghiwalay sa kanya. Buti sana kung hindi ito yung unang beses na niloko ka niya. Baka maintindihan ko pa siya at pinatawad ko siya.
Day, hindi dapat nakaregister sa Anli ang pagpapatawad. Magising ka nga sa kabubuhan mo sa lalaking yun. Ewan ko. Di ko rin maintindihan sarili ko. Parang tanggap ko naman na hindi yung sitwasyon namin. At alam ko kung paano ako makakaalis pero di ko ginagawa. Siguro kasi natatakot ako na baka di na ako makahanap ng kagaya niya. Ang tagal na rin namin eh. Mas matakot ka kung makahanap ka pa ng kagaya niyang manluloko at manipulative. Saka, aanin mo yung tagal ng relasyon niyo kung puro sakit naman ang ulo binibigay niya sa'yo. No wonder napapanot ka na sa stress. Seryoso? Napapanot na ako? Joke lang, pero malapit na. Ha? Alam mo na nga broken-hearted na yung tao pero gino-joke time mo pa ako. Sorry na. Pero ano ba magagawa ko ginusto mo naman yan. Dapat nga sa mga oras na to, hiwalay na kayo eh. Pero hindi pa rin eh. Hindi ko kasi talaga kayang makipaghiwalay. Mahal na mahal ko eh. Masyado ka lang nabubulagan. Mabuti pa, mag-inuman na lang tayo. Wala akong alak dito. Ako nang bahala, bibili ako sa labas. May malapit na convenience store dyan, di ba? Oo, meron. Samahan mo na rin ang mga sitsirya at saka shawarma. Gutom na ako. Baka mabilis ako malasing. Ako nang bahala. Inom tayo para mailabas mo lahat-lahat ng sama ng loob mo. Para kahit paano gumaan yung pakiramdam mo. Yun na lang maitutulong ko sa'yo saka syempre yung presence ko. Basta, andito lang ako. Iyakan mo, kwentuhan mo, paglabasan mo ng sama ng loob. Thank you talaga, Beshi. Hulog ka ng kisame. Che! Papadudot bukal naman sa puso ko noong i-comfort ko si Anaya. At totoo rin ang galit ko para sa boyfriend niya. Pero loyal sa cheater niyang karelasyon ng kaibigan ko. Kaya masarap din siyang tuktukan sa ulo. Sa kabila ng lahat alam kong hindi na muna tungkol sa akin ng lahat dahil kailangan ako ni Anaya para samahan siyang umiyak at magmukmok. Doon ko na siya niyayang mag-inom para lalo niyang mailabas ang kanyang nararamdaman. Pero habang lalo kaming tinatamaan ng alak, ay mayroon akong naiisip gawin. Bagay na maituturing kong hidden agenda. Hindi nagtagal ay tuluyan ng nalasing si Anaya at doon ko nakita ang kaharutan niya kapag merong alak sa kanyang sistema. Panay dikit niya sa akin kaya tinalaban ako at bigla na lamang lalong uminit ang aking katawan. Hindi nagtagal ay hinalikan ko si Anaya at laking gulat ko na hindi siya pumalag. Tapos ay lumalim ang mga halik na yon. Doon na may nangyari sa amin ng BFF ko, Papa Dudut. Kinabukasan, nag-decide kaming kalimutan na lamang ang lahat dahil malinaw pa sa sikat ng araw na nagtaksil siya sa boyfriend niyang manluloko. Kahit na anong paliwanag ko kay Anaya na ayos lamang yon dahil cheater naman ang boyfriend niya, ay pinagdiinan pa rin niya sa akin na ayaw niyang tumula dito. Aaminin kong nakaramdam ako ng konsensya sa ginawa namin pero hindi naman ako nagsisisi dahil mahal ko na rin naman si Anaya. Pero wala na akong nagawa noong humingi siya ng space para makapag-isip-isip. Hinayaan ko na lamang siya at pinagpatuloy ko ang pakikipagkilala sa ibang mga babae. Pero makalipas lang ang 3 linggo ay tinawagan ako ni Anaya at pinapunta niya ako sa apartment niya, Papa Dudut. O Beshi, long time no see. Bakit dito mo ko pinapunta sa apartment mo? Pwede naman tayo magkita sa labas. Treat ko pa. Sorry, pero di ko yata kaya makipagkita sa'yo sa labas. Para sa akin, pinakaligtas tong apartment namin. Pinakaligtas? Ay, seryoso mo naman masyado. Nasa labas ba boyfriend mo? Hindi, nasa trabaho. Okay. Charlie, hindi ko na kasi alam yung gagawin.
Dalawang araw ko na rin iniisip kung dapat mo bang malaman pero may karapatan ka pa rin namang malaman. Ano ba yun? Medyo kinakabahan naman ako sa'yo eh. Buntis ako. Ha? Sabi ko buntis ako. Nabuntis mo ako. Talaga? OMG! Magkakabibi na tayo! Magiging tatay na ako! Oo, pero mukha ikaw lang ang masaya. Nakikita mo ba mukha ko ngayon? Biyaya yan kaya maging masaya ka. Paano ako magiging masaya? Pinagtaksilan ko yung boyfriend ko. Sa'yo pa na BFF ko tapos ngayon magkaka-baby na tayo. Sige nga, sabihin mo paano ako magsasaya? Kalmahan mo lang. Paano ako kakalmay? Nagbunga na yung nangyari sa atin. Alam mo kasalanan mo to eh. Ha? Paano naging kasalanan ko? Kasi inalikan mo ako. Sinamantala mo yung kalasingan ko para may mangyari sa atin. Akala mo ba hindi ko napagtagpi-tagpi yung plano mo? Sinadya mong malasing ako kasi gusto mo akong buntisin para magkaanak ka na. Sobra ka naman mambintang? Bakit? Hindi ba totoo? Besh! O, kita mo na. Sinasabi ko na eh, tama yung kutob ko. Pero ikaw din naman nagbigay ng motibo sa akin nun eh. Masyado ka marot. Panayandikit mo sa akin kaya paano hindi ako madadala, hindi ba? Sumabay na lang din ako kaya nangyari yun. Saka kung talagang ayaw mo, dapat tong hinalikan pa lang kita eh, pumalag ka na. Kaso hindi. Hinayaan mo lang din na may mangyari sa atin. Kumalma ka nga. Magkakababy na tayo kaya tanggapin mo na lang. Malamang hindi ko matatanggap tong batang to. Saka paano ko sasabihin sa boyfriend ko na buntis ako pero hindi siya yung ama? Gusto mo ako na magsabi eh. Sira na ba ulo mo? Baka pag nalaman niya, tugulpihin ka niya. Subukan niya eh, papupulis ko siya. Saka siya pa to may karapatang magalit eh, siya nga tong una ng loko sa inyo. Anong sinabi mo? Sabi ko, manloloko yung boyfriend mo. Matagal ka na niyan niloloko. Ikaw lang nagpapakatanga na manatili sa relasyon nyo. Lagi mo na lang sinasabing mahal mo siya. Pero ito ang mahiwagang tanong, mahal ka ba niya? Sa nakikita ko kasi hindi. Ikaw lang yung nagpapauto sa kanya sa totoo lang. Oo, alam ko na nagpapauto lang ako. Alam ko na lahat yan, di mo na kailangang isampal sa mukha ko. Pero choice ko pa rin naman na hindi siya hiwalayan kahit na paulit-ulit niya akong niloloko. Tawagin mo na akong boba o kung ano pang gusto mong itawag pero wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. O anong plano mo ngayon sa anak natin? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Siguro nga may kasalanan ako pero andyan na yan eh. Nakabuo na tayo. At alam mo na gustong gusto kong magkaanak, hindi ba? Oo, pero hindi ko naman nakalain ako yung mabubuntis mo. Magkaibigan tayo, Charlie. Bakit ako pa? Bakit mo ako tinalo? Alam mo namang may boyfriend na ako at kahit na gaano pa siya kamanloloko, ayokong ibalik sa kanya yung ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam gagawin ko. Masisiraan na ako ng ulo. Papadudot yung sandaling sinabi ni Anaya na buntis siya. At ako ang ama ay para bang gustong pumalapak ng dalawa kong tenga. Pero base sa itsura niya na hindi masaya ay agad na bumagsak ang mga balikat ko. Hindi kasi yon ang reaksyon na gusto kong makita sa kanya. Pero ano magagawa ko kung hindi nga niya ginustong may mangyari sa amin at ang masahol pa raw ay nagbunga yon ng bata. Masakit din palang makita na may namumuong galit sa iyo ang kaibigan mong tinuring na mahalaga sa buhay mo. Yun kasi ang eksaktong pinaramdam sa akin ni Anaya at sa magiging anak namin ng mga panahong yon. Papadudot alam ko na kasalanan ko rin naman dahil sinamantala ko ang kanyang kahinaan. Pero desperado na akong magkaanak at gusto ko na siya ang magiging nanay. Minsan, may mga bagay talaga tayong magagawa ng dahil sa kapusukan. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinabi ko kay Anaya ang feelings ko at sinabi niyang hindi niya raw ako magugustuhan ng higit pa sa isang kaibigan.
Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sagot niya sa akin kahit na may hinanakit ako sa kanya dahil mas mahal niya pa rin ang manloloko niyang boyfriend. Para sa akin ay hindi nila deserve ang isa't isa kaya nga hindi ako sumuko na iparamdam kay Anaya ang pagmamahal ko kahit sinabihan na niya akong tama na. Sinuyo ko si Anaya ng husto at kinonsensya noong pumasok sa isipan niya na ipalaglag ang magiging anak namin. Siyempre, nandun na yung bata tapos posible pang mawala sa akin. Buti na lang at nadala si Anaya sa mga pakiusap ko kaya ginawa niya ang tama. Pinanindigan niya ang pagdadalang tao sa magiging anak namin at doon na siya nagdesisyong makipaghiwalay sa kanyang karelasyon. Ang saya-saya ko ng mga panahong yon. At pinangako ko sa kanya na aalagaan ko sila at hindi ko sila pababayaan ang magiging anak namin. Fast forward, pinanganak na ni Anaya ang aming baby girl at sobrang saya ko dahil sa wakas ay ganap na akong tatay. Pero pansin kong hindi lubusang maligaya si Anaya ng mga panahong yon. Nag-decide na akong tumira kami sa isang bubong at marami sa mga kamag-anak ko at malalapit naming kaibigan ang nagulat sa biglang liko na mga pangyayari sa buhay namin. Pero masaya naman sila para sa amin lalo na nang dumating na nga ang aming anak Papa Dudut. Uy, Anaya, Ano ba yon? mamaya kabagin to kasi napasukan na ng maraming hangin sa tiyan. Kanina pa yata umiyak yung baby natin pero hindi mo man lang mabuhat. Anong kanina pa? Kargahin ko nga muna si Kakaiyak lang baby yan, para no? tumahan. Wala ka kasi rito kaya makapambintang ka, wagas. Wala ako rito kasi nandun ako sa kusina at busy ako sa pagluluto ng hapunan natin. Saka hindi naman sobrang laki nitong bahay natin para hindi ko marinig pag umiyak si baby. Kaya hindi ako nang bibintang para sa kaalaman mo. Oh, edi sana kanina ka pa pumunta rito para patahanin yung anak mo kung kanino mo pa naririnig na umiiyak. Ganun lang yung kasimple. Pinapakomplikado mo. Pinakikiramdaman ko pa kasi kung may gagawin ka. Pero wala eh. Inuuna mo pa yung… Teka, ano ba yung ginagawa mo? Nagmo-mobile games ka ba? Oo, paki mo ba? Nakasilent naman ah. Last time di ba sinita mo na ako na masyadong maingay? Naiistorbo yung tulog ng batang yan? Bakit ba ganyan ka magsalita? Ano na naman bang mali sa pagsasalita ko? Lahat na lang sinisita mo eh. Paano hindi ko sisitahin lumalabas na wala kang pagmamahal sa anak natin? Baka nakakalimutan mo na anak mo rin tong batang to. Sa'yo siya nang galing. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Paano ko makakalimutan hanggang ngayon sariwa pa rin yung hiwa ko sa tiyan ng dahil sa batang yan? Nakakadiri kung alam mo lang. Anong nakakadiri pinagsasabi mo dyan? Nakakadiri yung sugat ko sa tiyan. Tapos ang sakit-sakit pa pag nagkikikilos ako ng husto. Kaya paano ko mamahalin yung anak mo? Sa tuwing nakikita ko yan, naalala ko lang lahat. Naalala ko kung paano mo ako pinagsamantalahan noon kaya nagkahiwalay kami ng boyfriend ko. Lahat yun bumabalik pag nakikita ko yung anak mo. Kaya hindi ko siya kayang mahalin katulad ng gusto mong mangyari. Kung galit ka pa rin, sa akin na lang. Huwag naman sana sa anak natin na wala namang kasalanan. Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin makamove on? Mahal na mahal mo talaga yung ex mo, no? Oo! At wala ka ng pake! Meron akong pake. Kasi kami ng anak mo ang kasama mo ngayon. Bakit ba hindi mo na lang tanggapin yung buhay natin? Na tayo na yung magkasama. Na meron tayong anak at sariling pamilya. Saka nangako ko sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Hindi ba sapat yun para mahalin mo ako kahit konti? Sinubukan ko naman. Pero hindi ko talaga kaya, lalo pag nakikita kita, naalala ko na pinlano mo lahat to. Sinadya mo! Kung bakit naman kasi sa dinami-dami ng babae, ako pa talaga yung ginawan mo ng ganon. Magkaibigan tayo, di ba? Dapat inisip mo man lang yon kung hindi mo naisip yung mararamdaman ko. Kaya nga pinagsisisihan ko na at sinusubukan kong bumawi sa'yo at sa anak natin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa'yo na karapat dapat ako kesa dyan sa ex mo manloloko. Ewan ko, pero hindi talaga kita kayang mahalin. Sana talaga hindi na lang ako nagpadala sa konsensya ko noon. Sana pinalaglag ko na lang yung anak natin para di ko na kailangan
kailangan makipaghiwalay sa boyfriend ko at makisama sa'yo. Kasalanan mo talaga lahat kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Papadudot, nasaktan ako ng husto sa mga sinabi ni Anaya at hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya. Pagkatapos kasi ng mga ginawa at pinakita ko ay ganon lang ang isusukli niya. Para sa akin ay mas masama pa rin ang dati niyang boyfriend na paulit-ulit siyang niloko kesa sa nagawa kong pananamantala sa kahinaan niya noon. Kaya wala siyang karapatan na ikumpara ako sa lalaking yon, sana'y bumawi naman ako sa kanya. Hirap lang dahil hindi niya na-appreciate ang mga effort na ibinibigay ko. Sa kabila ng lahat ay patuloy kong sinuyo si Anaya upang mapamahal siya sa akin, pero natatabunan ng responsibilidad ko bilang tatay ang atensyon na dapat ay ibinibigay ko para sa kanya. Hindi niyo ako masisisi at ayaw naman niya kasing asikasuhin ang anak namin. Napansin ko na lamang na malamig ang pakikitungo niya sa baby namin simula nang pinanganak niya ito. Pero pinalagpas ko lamang yon hanggang sa sumapit ang first birthday ng anak namin. Kaya lang ilaking gulat ko nang nakita ko ang ex-boyfriend niya sa mga bisita. Yun pala, in-invite siya ni Anaya, Papa Dudut. Halika nga! Halika! Mag-usap tayo dito! Charlie! Bitiwan mo nga ako! Bakit nandito yung manlolokong ex-boyfriend mo? Tinatanong ba yan? Eh di inimbitahan ko siya? Bakit ginawa mo yun birthday to ng anak natin? Wala naman kasi kung kaibigan o kakilala na pwedeng imbitahin kundi siya lang. Saka sabi mo ayos lang din naman na mag-imbita ako, di ba? Kaya bakit ka nagagalit dyan? Magagalit talaga ako kasi hindi ko naman akalain na sa dinami-dami ng tao sa mundo, yung hayop na yan pa talaga ang pinaapak mo sa bahay ko. Huwag mo nga siyang tawaging hayop. May pangalan yung tao. At mas hayop ka pa sa kanya para sabihin ko sa'yo. Kung inimbitahan mo siya, ibig sabihin, may komunikasyon kayo ulit? Huwag ka magpipipipihan dyan. Sabihin mo sa akin yung totoo at huwag mo akong gawing tanga. Oo! Meron na nga uli kaming komunikasyon pero ano naman sa'yo ngayon? Sira na ba ang ulo mo? Tayo na yung magkarelasyon ngayon. Tapos nakikipag-usap ka pa dyan sa ex mo? Sandali nga. Ano uli yung sinabi mo? Magkarelasyon tayo? Oo! Baka nakakalimutan mo may anak tayo at nakatira tayo sa iisang bubong. Pero wala tayong relasyon! Hindi nga tayo nagtatabi sa kama eh. Saka ikaw lang naman yung nagdesisyon na magsama tayo. Ikaw lang din yung may gusto na maging isang buong pamilya tayo kasama yung anak mo. Alam mo, napaka-unfair mo kasi ikaw na lang palagi yung nagdedesisyon sa lahat ng bagay. Ano pa ba problema mo? Matino naman ako. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak natin. Binibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo sa abot na makakaya ko. Ando na tayo pero pakiramdam ko para akong ibon na nakakulong sa hawla. At habang tumatagal, hindi na ako nagiging masaya. Sa bagay, hindi na pala ako naging masaya uli simula nang mabuntis mo ako at pinanganak ko yung anak mo. Hindi mo naman talaga kami kayang mahalin ng bata. Ilang beses ko nang sinagot yan, di ba? Hindi nga! Hindi! At hindi pa rin nagbabago yung sagot ko. Kahit kaunti lang. Kahit subukan mo lang. Baka naman pwede. Sinubukan ko na nga, paulit-ulit ka eh. Pero wala talaga. Mahirap bang tanggapin yon? Mahirap bang tanggapin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay makukuha mo lahat ng gusto mo? Kasi kung oo, di ko na siguro problema yon. Anaya naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Nasasaktan ako. Nasasaktan din naman ako eh. Okay naman tayo eh. Maayos ang pagkakaibigan natin. Masaya tayo sa kung ano lang yung relasyon na meron tayo noon. Pero bakit kinailangan mo yung sirain? Bakit kailangan mo akong sirain? Ano ba kasalanan na nagawa ko sa'yo? Eh sinuportahan ko lang naman yung kagustuhan mong magkaanak, di ba? Pero hindi ko sinabi na gamitin mo yung katawan ko para matupad yung gusto mong mangyari. Hindi ko rin sinabi na mahalin mo ako kasi sinabi ko na sa'yo noon na wala akong nararamdaman para sa'yo kundi pagkakaibigan lang. Pero mapilit ka kaya lalo lang ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Ngayon pagod na
akin. Habang buhay kong pagsisisihan na nakisama ako sa iyo at sa anak natin kahit na hindi talaga ako masaya. Ayoko na! Gusto ko nang maging malaya sa inyong dalawa! Papadudod sobrang sakit marinig ng mga sinabi ni Anaya sa totoo lang. Para yung kutsilyo na tumusok sa puso ko ng libu-libong ulit. At wala na lang akong nagawa kundi ang umiyak ng mga panahong yon. Pinatapos lang namin ang birthday party ng baby namin at saka nag-alsa balutan si Anaya. Sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira kasama sa amin ang anak niya. Noong tinanong ko kung saan siya pupunta ay hindi niya sinagot. Pero malakas ang kutob ko na sasama na siya sa ex-boyfriend niya. Kaya kahit masakit at masama ang loob ko ay hinayaan ko na siya. Papadudot, pagod na po akong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Anaya. Gayong ilang beses niya na ring sinabi na hindi niya ako kayang mahalin. At sapat na sigurong pinatunayan ko sa kanya na kaya ko siyang isalba laban sa manloloko niyang ex-boyfriend. Pero sa huli ay mas pinili niya pa rin ito. Ang lungkot-lungkot ko ng mga panahong yon pero alam ko na bunga lamang din yon ng kapusukan ko. Hindi lang pagkakaibigan namin ni Anaya ang nawala kundi pati na rin si Anaya na mahal ko. Sa kasalukuyan ay magkasama kami ng anak ko na namumuhay. At kahit na challenging ang maging tatay at nanay ay masasabi ko na masaya at kontento po ako sa buhay. Palagi ko pa rin naiisip si Anaya pero ayoko na lamang ilugmok ang sarili ko at umasa na isang araw ay magbabalik pa siya para sa amin ang anak niya. Dalangin ko na lamang kung saan siya naroroon ay nasa maayos siyang kalagayan at sa wakas ay naranasan na ulit niyang maging masaya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral ng ating mga kabarangay. Lalo na yung mga mapupusok dyan sa pag-ibig. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Charlie. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.